So, eto na nga, mga sangkay, itong si Senator Bato de la Rosa ay nanginginig na po sa takot ngayon. So, hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po? Lahat ng mga solid sangkay, lahat po ng ating mga kababayan na nanonood ngayon. Eto guys, pag-usapan po natin mga sangkay itong pagkataranta ni Bato de la Rosa. Kasi ngayon mga sangkay, nakita po natin na mukhang nanginginig po sa takot dahil po sa pagpasok or sa possible na pagpasok ng ICC sa ating bansa para po kunin sila mga sangkay ng Interpol. Pag-usapan po natin yan, but before tayo magsimula, paki-subscribe yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at nais mong mapabilang sa sangkatutak at dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Sa lahat pala ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Para siyempre, magkakilala po tayo dito. Okay ba yun? Ngayon ito kasi mga sangkay, nakakita ko lang tong post. Nangangatog na daw po si Bato de la Rosa dahil sa ICC. Ito kasi ang balita. Sabi po ni Bato dito, Marcos mahina. Binabanatan niya po mga sangkay. Si PBBM mahina daw. Bakit? Kasi ngayon, nagpapakita na po ng tatawag dito mga sangkay, nagpapakita na po ng pagkabig ang administrasyon papunta po sa ICC. Sabing pa nga po ni Bersamin na ang stand ni PBBM ay same pa rin. Ayaw niya makipag-cooperate sa ICC. But, kung ang Interpol mga sangkay ay makikialam na at ito po ang gagawin hagdan ng ICC, doon pa lamang daw sila makikialam. At wala daw po sila magagawa kundi makipagtulungan. Dito, kinakabahan na po si Bato. Ito, tingnan po natin. Senator Bato slammed the administration of President Marcos Jr. for changing its stance on cooperating with the International Criminal Court's investigation. Patungkol po dito sa EJK. So, binanatan daw po niya mga sangkay, ang Marcos administration. Sa pagbabago ng kanyang pananaw, stand, tungkol po sa pakikipag-cooperate sa ICC. Dito pala mga sangkay, alam niyong kinakabahan na po ito. He was reacting. Nagre-react daw po si Bato sa nilabas na statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang Pilipinas, sabi po dito, will respond favorably, positively to a possible request from the International Criminal Police Organization or Interpol to implement a possible ICC arrest warrant against former President Rodrigo Duterte. At siyempre, damay po si Bato dito mga sangkay, no? Ayon po kay Bersamin, the move was a sign of committee for the requests the Philippines might ask for Interpol in the future. So, dito mga sangkay, sabi ni Bersamin, alam mo dyan, sabi ni Bato, ito na, dito na po siya umiiyak mga sangkay. Alam mo, dyan makikita, tila itong gobyerno na ito ay leaderless. Porket makikiano na sa ICC? Leaderless? Eh kayo nga yung mga banat ng banat, yung kampo nyo, yung banat ng banat sa ating pamahalaan, di ba? Kung ano-ano mga expose nyo na wala namang katotohanan. Yung mga pinapalabas nyo, mga sangkay, lalong-lalo na po, si PRRD, kung ano-ano na lamang po yung sinasabi. Kaya nga mga sangkay ako, hindi na magtataka kung itong si PBBM makikipag-cooperate na po sa ICC. Kasi syempre, kahit naman ako yung presidente, makukulitan po talaga ako eh. Eh, ang kulit nito eh. Sabi ko nga, kung ako yung presidente, matagal ko nang isinuko si PRRD sa Interpol.
ngayon mga sangkay na ganito po yung kanyang mga pananalita, ganito po yung kanyang pananaw, mga banat lagi, halos weekly may banat po sa administrasyon. Maiinis po talaga yun, kahit kung ako yon, naku, matagal na, masyadong mabait lang po talaga si PBBM. Sabi ni Bato, hindi mo alam kung saan ang direksyon ng gobyerno na ito. Sino ang nagtitimon sa gobyernong ito? Kasi tila hindi na sinusunod ang pronouncement ng Pangulo na we will never recognize the jurisdiction of ICC. Anong hindi? Bago mag-pronounce ang mga yan, malamang sa malamang, meron po yan signal o go signal from the President. Na ito yung statement natin Hindi po yan, yung pinapalabas kasi mga sangkay nito mga DDS, na ang nagmamaniobra na daw po sa ating government ngayon o sa buong Pilipinas ay si First Lady Liza at saka si Romualdez na atindi na daw po si PBBM. Ano yun? Pelikula lang? Ang probinsyano lang? Ganon? Abay pang bihira. Real life po ito, mga sangkay. Kaya it showed that Marcos has no control over his cabinet and that he is a weak leader who takes back in his word about the ICC. Ay nako. Sabi niya dito mga sangkay, ilang beses siyang sinabi ng ating Pangulo. For 1,000 times, hindi daw siya papayag. Bakit iba ang sinasabi ng Pangulo, iba ang sinasabi ng kanyang gabinete? Well, ngayon lamang po nagsalita kasi ang gabinete, ang ilan sa mga opisyal ni PBBM. At nangyari po ito mga sangkay sa huling mga pahayag ni PRRD na mga pasabog tungkol sa BICAM na ginagawa pong paninira ito laban sa pamahalaan. Ito po yung bagong panggugulo na naman mga sangkay kasi ng mga DDS na ito. So natural, ako mga sangkay, ito yung nakikita ko, possible. Sinabi na po ni PBBM na, okay na, sige. Makulit kayo na bahala. Di ba? Sabi dito, what's the real status of this government? Sino ba ang leader nito? Sino ba ang pinaka-chief executive? Bakit ang daming opposing decision na ginagawa yung kanyang mga gabinete? Para bang wala siyang control sa kanyang mga gabinete? Parang sinabi nyo pang ang nagtitimon na ng ating pamahalaan, iba na. Kasi parang hindi na daw pinapakinggan si PBBM. Ito kasi yung kanilang mga conspiracy theory na iba na daw po yung nagpapatakbo sa gobyerno, which is malabo po yan. Malabo, mga sangkay. Kung ganon ang stand ng ating little president, the executive secretary, at presumably, ito ay galing sa Pangulo. Kung yan ang stand ng Pangulo natin, laban bawi ang ating Pangulo, nagpapakita ng kanyang kahinaan. Wala na. Dito natin mapapansin mga sangkay na si Senator Bato kinakabahan na po sa mga posibilidad na mangyayari. Kasi at any moment, pwede po talagang, dapat kasi talaga, ito na lang ang ginawa nila. Since ang magiging protection na lamang po talaga nila dito, si PBBM. Dapat hindi na kayo masyadong hindi na kayo masyadong nangingialam. Kasi wala naman na kayo sa posisyon, lalong-lalo na, iba na yung namumuno Hindi na katulad dati na si PRRD pa yung namumuno, di ba, sa ating bansa. Actually, suportado po natin si PRRD. Nung panahon na yon, mga sangkay, di ba? Ngayon na si PBBM na, dapat manahimik na sila. Hindi yung Dilawan na nahimik, kayo naman yung maiingay, di ba? Ngayon kasi tahimik ang Dilawan. Dati, Dilawan yung kabardagulan natin. Ngayon, tahimik ang Dilawan, sila naman, mga DDS naman po yung maiingay. So, ngayon, kung kinakabahan si Bato de la Rosa, alam na, mga sangkay. Itong mga ganitong statement, nagpapakita lamang po ng kahinaan kay Senator Bato de la Rosa. Tila baga, nangangatok o nanginginig na po sa takot ang ating senador. Diba? Nanginginig na po sa takot. Bakit? Siyempre, damay po siya dyan. Hindi lang po talaga si PRRD. Madadamay po siya dito. So, ang pamahalaan natin ngayon, mukhang makikipag-anuhan na mga sangkay, makikipag-engage na sa ICC. Nirarason na lamang po na kung ang Interpol ay makikialam, then, saka lamang kami mangingialam. Diba, mga sangkay? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Kayo ba ay naniniwala na nanginginig na po sa takot si Senator Bato?
mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Meron tayong YouTube channel. Ito isang kay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ngayon din, guys. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.